God is good. And all the time, God is good. Ayan. Today po is, again, sabi ko nga, Resurrection Sunday. Alam nyo, marami po ngayon ang mababasa na natin mga posts sa Facebook, of course, sa social media, and marami rin ang churches ngayon na ang focus at theme ngayong Sunday na ito is about the resurrection of our Lord Jesus Christ. At syempre tayo rin, bilang mga Kristiyanong mananampalataya, ito po yung ating inaalala sa umagang ito. No? So our title ng ating pong message this morning is, The Empty Tomb, Jesus is Alive. Sabihin nga po natin, the empty tomb, Jesus is alive. Amen. Hallelujah. Our Bible text is found in Mark chapter 16, verses 6 to 7. Ano pong sabi ron? Pwede ba nating i-flash? Basahin natin sabay-sabay. Don't be alarmed, he said. You are looking for Jesus, the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him, but go. Tell his disciples and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him just as he told you. Ayan, pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Let's pray for a while. Father God, we thank you for this message. We pray for your anointing and understanding by the Holy Spirit, leading of the Holy Spirit, Lord, as we look and study your resurrection this morning. I-bless mo po ang bawat isa nakikinig at mga nanonood sa aming online streaming. Ang dalangin namin, ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan, ikaw ang mapupurihan at maluwalhati. Sa iyo po aming binabalik o Diyos, ang lahat ng pasasalamat at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Ito po aming dalangin. Tayong pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Ayan. Okay. So, the empty tomb, and it means Jesus is alive po. Dahil sa binasa natin sa Mark 16, verses 6 to 7, yan po yung nagsalita dyan, yung anghel na nakita ni Mary. No? Nagpunta po si Mary sa tomb, madaling araw, at nakita niya yung bato na malaki ay naigulong na. The stone was rolled away. At nalaman niya na wala na ron ang katawan ni Jesus. At yan po yung sinabi ng anghel na nagpakita sa kanya, na sinabi, don't be alarmed, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. No? Ang hinahanap mong si Jesus na taga Nazarene, siyang pinako sa krus, sabi niya ay wala na. Siya ay muling nabuhay na. He has risen. At sabi diyan, wala na siya doon. So, makikita natin na in-announce ng angel kay Mary yung muling pagkabuhay na ating Panginoon. Kaya today, my brothers and my sisters, we will explore the resurrection of Jesus. No? Ang resurrection ni Jesus, it is the central event of Christian faith. Ito po ang pinakasentro na nangyari sa pananampalatayang Kristiyano natin. And today, we will examine yung pong evidence and impact nito. No, kasi po, may mga iba na nagsasabing, baka hindi naman talaga nabuhay si Jesus. O baka gawa-gawa lang ito ng mga disipulo para, alam mo yun, iligaw ang marami, lalo na po yung mga against sa ating Panginoon. Ito yung way nila para, alam mo yun, para pawalan ng bisa yung mga claims ng Panginoon nung siya'y nabubuhay. So there will be an examination of the evidence and impact. Why? Because the resurrection po is the key to Christian theology. No, ito po ang susi ng ating saligan ng pananampalataya, ng ating theology sa ating Christian faith. Now, ano ba ang importansya ng resurrection sa Christian theology? Tingnan po natin the importance of resurrection in Christian theology. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 14
And 1 Corinthians 15:17, ito po yung sinasabi ni Paul, no, sa kanyang mga tagabasa sa Corinthians, sa mga mananampalataya doon. And it is also profitable for us. Pwede po ba natin basahin yung 1 Corinthians 15:14 sabay-sabay? Has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. So 17, and if Christ had not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. So ito po ang importansya ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito yung nagpapatunay, nagpapatibay sa ating pananampalataya na ang ating faith kay Jesus ay totoo. Na ang ating faith kay Jesus ay hindi useless. Na ang ating faith kay Jesus ay hindi futile, kundi tayo po ay merong faith sa tunay na Diyos. Amen po ba? Hello? Sa dinami-dami po ng relihiyon ngayon at paniniwala, makakatiyak po tayo na yung ating pinaniniwala ang Panginoong Hesukristo ay tunay at totoo. Dahil, sabi ko nga kanina, sa introduction, siya ang natatangi, nag-iisa at wala ng iba na muling nabuhay sa mga patay. Ang iba pong nagtatag at nag-lead ng religion, hindi po sila muling nabuhay. Sila po ay nanatiling patay hanggang ngayon. So kung papipiliin tayo, sinong susundin natin? Yung nabuhay o yung patay pa rin? Doon tayo sa nabuhay. Doon tayo sa muling nabuhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon dahil siya po ay nararapat purihin at sambahin. Amen. So sinasabi po ni Paul dito sa importance of resurrection in Christian theology na yung preaching of the gospel will be useless kung hindi nga po nabuhay ang Panginoon. But from that time na namatay si Kristo at muling nabuhay, ang preaching of the gospel po ay nagtuloy-tuloy. At hanggang sa panahon natin ngayon, itinutuloy po natin ang pagpipreach ng gospel. Why? Because it is proven na si Jesus ay muling nabuhay. Na ang sinasabi sa salita ng Diyos ay totoo, na ang pinipreach natin na gospel at salvation ay walang kaduda-dudang totoo po. Amen po ba? Yan. Sabi po rin ni Paul na kung hindi nabuhay si Kristo, yung ating faith ay baliwala. No? Ang ating faith ay walang kwenta. Sabi, kung alam nyo walang kwenta at hindi totoo yung faith natin, ba't pa tayo magtsatsaga? Amen. Di dapat hindi na. Sasayang lang tayo ng oras. Sasayang lang tayo ng panahon. Sasayang tayo ng resources ng buhay natin. Pero dahil alam natin na ito'y totoo, kaya handa tayo sumunod sa Panginoon hanggang sa huling hininga ng buhay natin. Amen po ba? Andiyan ba kayo? Yun ang dahilan. Sapagkat yung faith natin sa Lord, ito ay totoo dahil nabuhay muli si Kristo mula sa mga patay. Kaya importante po yung resurrection sa ating Christian theology. Now, tingnan po natin yung next slide na nagsasabing the empty tomb and accounts and juries. Yung accounts po ng muling pagkabuhay ni Jesus, no, ay matatagpuan natin sa mga sumusunod na gospel, sa Matthew, sa Mark, sa Luke, and sa John. So ito po ay nirecord ng 4 na gospels. Sa Matthew, chapter 28 po, verses 1 to 10. Sa Mark, chapter 16, 1 to 8. Sa Luke, chapter 24, 1 to 12. At sa Book of John, chapter 20, verses 1 to 10. Pwede po natin yang basahin later on. Ito po ang lahat ng tala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ngayon, makikita rin natin dito sa mga tala na yan, yung discovery of the empty tomb by the women followers. So yung po mga babae na sina Maria Magdalena at kasamahan pa niya mga ibang kababaihan na tagasunod ng Panginoon. Sabi ko nga, nung last month natin na Women's Month,
Ang mga kababaihan, sila po ang unang-una na nakakita o nakaalam na si Jesus ay muli nang nabuhay. No, kaya yung discovery of the empty tomb was done by women or by women followers of Jesus. Kaya ang mga kababaihan, kayo po ay mahalaga sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Sabihin nyo sa katabi nyo kababaihan, mahalaga tayo. Ayan, no? Huwag mong isipin na wala kang halaga o walang pumapansin sa iyo sapagkat bilang babae na mananampalataya ng Panginoon, kayo mga kababaihan, sabi diyan, ang unang nakadiskubre. Nadaig pa ng mga kababaihan sina Pedro, sina Juan, no? Ang mga apostol na pinili ng Panginoon, ang 12 apostol. Mas nauna pa sila na nakaalam na wala na si Jesus doon sa kanyang libingan. Ngayon, meron po mga teorya o theories surrounding the empty tomb at that time. Meron nagsabi na merong stolen body. No? Yung po katawan daw ng Panginoon ay ninakaw. Meron naman na iba nagsasabi, baka wrong tomb yung pinuntahan na nila. Baka ibang libingan yon, no? At syempre, meron ding spiritual resurrection. Ayan, spiritual resurrection. So yan po. Ano po yung stolen body? Yung mga hindi naniniwala kay Jesus, ang kanila pong theory ay kinuha ng mga alagad yung katawan ni Jesus at itinago. Para sa ganon, masabi nila na the tomb is empty. So pinagbibintangan po ng mga opposition ni Jesus, yung kanyang mga alagad na sila yung nagtago o nag-alis ng katawan ng Panginoon. Merong tinatawag na theories of the empty tomb or stolen body. So yung wrong tomb siguro, ganun din, pinapalabas nila na mali yung libingan na pinuntahan ng mga alagad. Na hindi yon yung talagang pinaglibingan ng Panginoong Jesus. And of course, meron tayong spiritual resurrection. So, tingnan natin ano ba ang historical evidence at the time nung muli pong nabuhay ang Panginoon. Ayan. Early Christian creeds mentioning the resurrection. So, ito may historical events dahil po ang mga unang Kristiyano, no, meron po sila sa credo nila o creeds na minention ang resurrection. Sa 1 Corinthians 15 verses 3 to 8, makikita po natin yan. Andiyan ba yan? Okay. So, 1 Corinthians 15, 3 to 8, binanggit po dyan yung creed ng early Christians about sa resurrection ng ating Panginoon. So, when it comes to evidences, may mga ebidensya po na tunay na nabuhay ang Panginoon. At hindi ito chismis lang o hindi ito paninirang puri lang, no? And next slide, sinasabing there are also eyewitness accounts. Sabi nyo, eyewitness accounts. Ayan, no? Eyewitness accounts ng appearances of the risen Jesus. So pag sinabi natin eyewitness, nakita ng mga mata. Ayan. Mahalaga ba yung eyewitness? Mahalaga, di ba? Lalo na pagdating sa korte, pagdating po sa judge, sa mga hearing. Ayan, malaki ang puntos ng sinasabi nating eyewitness evidence. No, kasi nakita eh. Hindi mo naman pwedeng pasubilian yon. First hand, evidence, yung merong nakakita. So sinasabi po, sa muling pagkabuhay ni Jesus, may mga nakakita sa kanyang muling pagkabuhay. Sino-sino po yan? Una, yung post-resurrection appearances. Yan po, kasama si Mary Magdalene, no? The disciples. Nagpakita muli ang Panginoon sa disciples and to over 500 people. Sa 1 Corinthians 15:6. So, ibig sabihin, hindi lang isa o dalawang tao ang
nakakita sa Panginoon. Sa hearing, sa korte, pag nagkaroon ka ng eyewitness na mga lampas sa 2 o mas marami pa, magiging credible na yung iyong testimony. Di ba? Ito, ilan ba yung nagpakita o nakakita kay Jesus? Si Mary Magdalene, hindi binanggit dyan yung mga kasama niya pang babae. And then the disciples, 11 disciples, 11, no? Hindi na po 12. Kasi by that time, wala na si Judas. 11 na lang. And then, meron pang 500 people na nakakita sa kanya. So, maliwanag po na totoo na nabuhay ang Panginoon kasi may nakakita sa kanya nung nabuhay na siya maguli. Ayan, no? Si Mary Magdalene, yung disciples, kung naalala nyo, nasa closed door, upper room ang mga disciples, nung nagpakita muli ang Panginoon, no? Sabing gano'n, sarado yung pintuan, sarado, nakakulong sila lahat, bigla na lang lumitaw ang Panginoong Hesus. Hindi na po siya kumatok at hindi na siya dumaan sa pintuan. Diretso na po siya dahil meron na siyang glorified body. Glorified body. Sabi niya, glorified body. Ayan, yun po yung isang patunay din na siya ay nag-resurrect dahil yung kanyang katawan ay hindi nakagaya dati. Hindi nakatawan ng laman, kundi glorified body na. And then sabi pong ganon, another account, specific accounts is yung sa road to Emmaus. Ayan, road to Emmaus. Na sabi po dyan, sa Luke yan, 24, 13 to 35. Na kung saan may mga naglalakad papuntang Emmaus na dalawang nag-uusap. Pinag-uusapan nila yung tungkol sa pagkamatay ni Jesus. No? Napako si Jesus, yun ang kanilang topic. Habang naglalakad sila, at yun, bigla pong nag-appear si Jesus sa kanila at kinausap po sila. Hindi nila alam, wala silang kamalay-malay na yung pong kausap na nila ay mismo na si Jesus. No, pero yun nga po, later on, they realize si Jesus pala yung kanilang nakausap. Another account is yung appearance to Thomas. Sa John 20, 24 to 29, makikita natin po doon na nung unang appear ni Jesus sa mga disciples, wala si Thomas, absent siya. Hindi natin alam kung saan siya naroon at that time. Pero yun nga, siya yung bukod tanging wala. Kaya hindi niya nakita si Jesus no nag-appear. Kaya nung kwento sa kanya ng mga alagad, hindi siya naniniwala. Kaya ang tawag sa kanya po ay Doubting Thomas. No? Hindi siya naniwala. Yun po mahirap sa mga uma-absent. Andiyan ba kayo? Nagiging kagaya ni Thomas. Hindi naniniwala o hindi nagagrasp, hindi na take nila yung nangyari o yung itinuro o yung sinabi kasi absent sila. Amen po ba? Andiyan ba kayo? Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang a-absent. Ayan. Tanda niyo, pag umabsent kayo, magagaya kayo kay Doubting Thomas. May mamimiss kayo. Na-miss ni Thomas yung appearance ni Jesus. Kaya nung nagkukwentuhan na yung mga alagad, wala siyang idea. Out of place po siya. Naramdaman niya na ba yung ma-out of place? Diba? Hindi maganda, no? Saya-saya nila, nagkukwentuhan tungkol sa Panginoon. Tapos si Tomas, wala siyang wala siyang ma-share, wala siyang idea, wala, out of place siya. Kasi, literally out of place siya nung nag-appear si Jesus, wala siya ron. Kaya yan po yung mahirap. Pagka nawawala ka sa Panginoon or nawawala ka sa gawain ng Panginoon. Kaya, ulitin natin sa ating katabi, sabihin natin, huwag kang a-absent. Ayan, lagi tayong present sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Para hindi tayo magaya kay Tomas. Nagtatanong. Nagtatanong. Totoo ba yun? Nagpakita ang Panginoon?
Hindi ako naniniwala, sabi niya. Hanggat hindi ko mailagay yung dulo ng daliri ko sa butas ng kanyang mga sugat sa kamay. At sa kanyang tagiliran, hindi ako matindi pala ang ni Tomas, no? To see is to believe, yung kanyang pangangatwiran sa buhay. Ayun, maraming tao ganun eh. Bago maniwala, kailangan mayroong makita at ebidensya. Pero sa Panginoon, sa karya ng Diyos, hindi po uubra yung to see is to believe. Kasi ang sabi ni Jesus, mas mapalad ang mga taong hindi nakakita sa Kanya, pero sumasampalataya. Meron ba mga ganun ngayon sa umagang ito? Amen. Tayong lahat, hindi natin nakita si Jesus physically, pero narinig natin ang Kanyang buhay sa salita ng Diyos. Pero dahil sa faith natin, tayo ay sumasambat nananampalataya sa ating Panginoon. Siya ay muling nabuhay, siya ay babalik muli, at siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Jesus is alive. Jesus has risen from the dead. Hallelujah! And then, another account na nangyari po during that time sa pagpapakita ni Jesus is that there was a transformation of the disciples. Ano pong naging transformation nila? From fear to bold proclamation. Kung natatandaan nyo, ang mga alagad nung hinuli pa lang si Jesus, natakot na sila para sa kanilang sariling kapakanan. Yung mga lalaking alagad, nagsipagtakbuhan na. Nagsipagtago na. Ang natira na alagad, noong nakapako na si Jesus sa cross, ay walang iba kundi si John the Beloved. Siya lang ang naiwang alagad na lalaki. At sinong kasama niya? Sila Mary, mother of Jesus, sila Mary Magdalene. At sabi nga, di ba, inihabilin pa ng Panginoong Jesus. Si Mary, na mother niya sa lupa, kay John the Beloved. Ano nangyari doon sa 10 na kasama ni John? Abay, kanya-kanyang tago na sila. Kanya-kanyang takas na sila. Pagdating doon sa death ni Jesus, nakapako si Jesus sa krus, wala po sila. Hindi sila sumuporta sa Panginoon. Kaya, sabi nga, ayan, takot po ang naghari sa kanila. And after that, bumalik sila po, tipon-tipon sila, bumalik na sila sa upper room. Hindi sila lumalabas, nakakulong lang sila doon. Kaya nga nung nag-appear si Jesus, andun lang sila. Pero si Tomas lang ang may lakas ng loob na gumala. Pag-alagala siya kahit na yung iba natatakot. So, takot sila. Yung fear nandoon sa kanilang mga puso. Pero nung nakita na po nila si Jesus, literally at yun, nag-appear na sa kanila si Jesus, yung kanilang takot ay nawala. Yung kanilang takot ay napalitan ng, ano po sabi dyan? Boldness. Sabi niyo, boldness. Yung tapang, naging matapang na sila. Hindi na sila natatakot. Hindi na sila nagtatago. Lumabas na sila kasi nakita na nila si Jesus ay muling nabuhay. Kaya alam niyo po, ganun din ang epekto ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa atin. Mawawala yung takot kapag nagtiwala tayo sa Panginoon. Aalisin ng Diyos yung pangamba sa ating puso. Yung agam-agam, yung hindi natin sure kung ano mangyayari. Narinig natin testimony ni Cathy. Meron siyang fear at before, pero nagtiwala siya sa Panginoon at pinakita ng Diyos, hindi siya pinabayaan doon. Amen? Bakit? Kasi ang Diyos natin ay buhay. Jesus is alive. Amen? We can put our trust in Him. We can put our faith in Him, and He will deliver His promise to us. Amen po ba? Kaya si Jesus, binago niya ang mga alagad mula sa pagiging mga takot. Sila po ay naging matapang
na tagapagpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Sila na dati ay nakakulong, ay nagsipaglabasan sila. At sabi ng Bible, dahil sila sa mga alagad na ito, they have turned the world upside down. Dahil sa kanilang boldness, dahil sa kanilang tapang, na nakita nila ang Panginoong Hesus, alam nila na ang kanilang pinapangaral ay totoo. Alam nila na ang kanilang pinapangaral ay makapangyarihan. Alam nila na ang kanilang pinapangaral ay kayang magbago ng buhay. Alam nila na ang kanilang pinapangaral na si Jesus ang siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Siya rin ang ating pinapanampalatayanan na Diyos at Hari sa ating buhay ngayon. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Jesus is alive. Jesus is alive. And I hope and pray na tayo kapag may takot, alalahanin natin, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Siyang nangakong hindi niya tayo iwanan at hindi rin niya tayo pababayaan. Siya nagbibigay sa atin ng spirito ng tapang, spirito ng lakas, spirito ng kapangyarihan na kahit sa ang kaaway ay hindi magwawagi. Amen po ba? Hallelujah. Now, let's look on the next slide. Sabi ng next slide, theological significance nito is victory over death and sin. Sabi niyo, victory over death and sin. So, mayroong tagumpay laban sa kamatayan at laban sa kasalanan. Sa Romans 4:25, ang sabi po, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. No? He was delivered over to death for our sins. Bakit siya namatay? Kasi po, dahil sa ating mga kasalanan. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. No? Yung penalty of sin. Tinubos niya tayo. He redeemed us from sin. No? Yun po yung ginawa ng Panginoon. He was delivered over to death for our sins. Wala po siyang kasalanan, pero siya ay nagbayad ng kasalanan ng buong sanlibutan. And then He was raised to life for our justification. Muli siyang binuhay para po tayo ay mapawalang sala. Para po tayo ay maging justified sa harap ng Ama sa langit. Kasi kung hindi po tayo i-justify, we will all go to punishment. At tayo ay mapupunta sa impyerno. Pero dahil po si Kristo ay namatay sa krus sa Kalbaryo at muling nabuhay, meron po tayong pag-asa na pwede tayo maligtas mula sa kapahamakan. At pwede tayong mapunta sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Sabi po, the resurrection is or as the cornerstone of Christian doctrine. Ayan po. Sinabi natin cornerstone, panulukan, batong panulukan na ating Kristiyanong pananampalataya, paniniwala. Kaya po, foundation, cornerstone, lahat yan ang mga description po ng Resurrection Sunday. Kaya tayo buhay, kaya tayo may pananampalataya, kaya tayo nagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano kasi nabuhay muli si Kristo. Siya ay muling babalik. Amen po ba? Siya ay magliligtas sa atin. Siya ang mangangalaga sa atin. Siya ang tutugon sa ating mga panalangin. Siya magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Siya magbibigay sa atin bagong buhay. No? Dahil siya ay muling nabuhay. And then sabi po, Jesus' resurrection as a victory over death, sin, and Satan. Death, sin, and Satan. Tatlo po yang kinonquer ng Panginoon. Kamatayan, kasalanan, at si Satanas. Pwede ba nating i-flash yung 1 Corinthians 15, 54 to 57? Ayan. Tingnan po natin. Mahalaga pong verse yan. 1
1 Corinthians 15:54 to 57. Yan po yung paano naging matagumpay ang Panginoon laban sa kasalanan, kamatayan, at maging kay Satanas. Yan. Basahin po natin sabay-sabay ang sabi, when the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, when the saying that is written will come true, death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin. The power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ulitin po natin. But thanks be to God, yes, through our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. We have the victory over death, over sin, and over Satan because of Jesus' resurrection. Kaya po, ang ating pag-asa, ang ating kaligtasan, ang ating buhay na walang hanggan ay na kay Kristo Jesus. Amen po ba? Now, let's look at the next slide. Sabi po, the impact on early Christianity. Ano ang impact ng resurrection sa muling sa unang church? No? Ito po ay the birth of the church. No? The resurrection po as the catalyst means fuel and spark for the rapid spread of Christianity. Ayan. Kaya po mayroong paglaganap ng Kristyanismo. Kaya po lumaganap ang salita ng Diyos. Ang gospel ay na-preach all over the world ay sapagkat meron pong impact. Yung pong muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito ang nag-motivate sa mga unang Kristiyano na i-share, ibahagi, ipakalat ang magandang balita ng Panginoong Hesukristo. Ano yung muli? Kasama sa gospel. Kasama po sa gospel yung Jesus came, Jesus lived, Jesus died, and Jesus resurrected on the third day. Yan ang kabuuan po ng gospel. At ang purpose yan is to save the whole mankind. Para iligtas tayo lahat. At ang sino mang sasampalatayan, sabi ng John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay ang bugtong na anak na si Jesus, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Kaya sa lahat ng sumasampalataya ay may buhay na wala hanggan. Next, sabi po, impact nito, pinanganak ang church sa Acts, no? Makikita natin, nung nag-sermon si Peter sa Pentecost, sa Acts chapter 2, yun po yung conversion agad, matik, 3,000 agad yun na-convert. Yun po yung tinatawag na birth of the early church. No, kaya ang church, ipinanganak nung si Jesus ay nag-resurrect. So, nung time ni Jesus, wala pang church. Sa Old Testament, wala pang church. Ang church ay nagsimula sa Acts chapter 2. So, muling nabuhay na ang Panginoon. No? Dahil po roon, the apostles' unwavering belief and preaching of the risen Christ. So, makikita natin talagang yung faith nila, matatag, matibay, nasa Panginoon. At wala silang takot i-share o i-preach ang risen Christ. Ayan. And then, kasunod po niyan is the establishment of the early church communities. Na-establish na po yung early church communities. Why? Because Jesus has risen from the dead. Ayan. Next, yung resurrection and salvation. Ano ang implication nito sa ating mga mananampalataya? Implication for believers. Sabi ng 1 Peter 1 verse 3, praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. No? Purihin ang Diyos, sabi niya ni Pedro, Diyos Ama, na ating Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng kanyang dakilang habag,
Ibinigay niya ang bagong buhay at bagong pag-asa, buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus sa mga patay. This speaks of the resurrection as the promise of eternal life for believers. Para sa atin ito ngayon. Ito na po yun. The resurrection as the promise of eternal life for every believer. Meron bang believer ngayong umaga ito? Lahat po naman na ng palataya ng Panginoon, tayong lahat sumasampalataya kay Jesus, ay meron pong pangako ng buhay na walang hanggan dahil si Jesus ay muling nabuhay. Ano ibig sabihin niyan? Tayo po ay maaaring dumaan sa kamatayan physically. Kundi tayo ma-rapture, mamamatay po tayo physically. At yung pong eternal life, resurrection, hindi lamang literally kay Jesus nangyari yan o mangyayari, kundi pati rin sa atin. Kung paano po si Jesus nag-resurrect, muling binuhay mula sa mga patay, ang lahat ng namatay kay Kristo, sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, yung pong lahat ng namatay kay Kristo ay unang bubuhayin pagdating ng rapture. Sila yung unang magre-resurrect. At tayo mga buhay, sabi ni Paul, ay susunod sa kanila doon sa kalangitan upang makasama ang Panginoon. Kaya may pangako si Kristo ng buhay na walang hanggan. Sabi mo sa iyong katabi, may promise si Lord na eternal life para sa iyo. Ayan, para sa iyo. Okay? Next, sabi po, resurrection as a source of hope, faith, and love. So bilang muling nabuhay si Jesus, meron po tayong pag-asa. Sabi niyo pag-asa. May kilala ba kayong nawawala ng pag-asa? Hello? Kung may kilala kayong nawawala ng pag-asa, nade-depress, na-anxiety, gusto magpakamatay, gusto nang mawala sa mundong ito, i-share niyo si Jesus. At sigurado, kakaroon siya ng pag-asa. Because Jesus is the hope of our life. Amen po ba? Si Jesus ang tanging pag-asa ng buhay. And faith, sabi po dyan, also, resurrection is the source of faith. Yung faith po natin, lalong mabibuild up kapag naunawaan natin yung resurrection. Lalong titibay, lalong lalakas, lalong magiging buhay ang ating faith and also our love for the Lord and for others. Kasi ang pong resurrection is a source of hope, source of faith, and source of love. Pinagmumulan po siya. The concept of being born again through faith in Christ's resurrection. Ayan po. Yung pong born again experience, born again na tinatawag sa Bible, ay kaya may born again dahil nag-resurrect nga po si Jesus mula sa mga patay. Yung patay, muling nabuhay, born again. Dinescribe po yan sa atin, we must be born again kasi po patay tayo spiritually sa mata ng Diyos. Buhay tayo, physically, gumagalaw, humihinga, pero mga spirito natin ay patay kung wala pa po tayo sa Panginoong Jesus. Kaya kinakailangan, maborn again tayo, ang spirit natin, sumampalataya tayo sa Panginoon, tanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, at sundin natin siya sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya ngayon po, tayo po ay saglit yumukot, pumikit, tayo ay mananalangin ng pagtanggap ng Panginoon, pagkilala bilang siya ang ating Diyos at tagapagligtas. Para sa lahat na nais kilalanin siya at nais na tanggapin siya, sumunod po kayo sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, tinatanggap po kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Sumasampalataya po ako
na ikaw ay muling nabuhay na muli at ikaw ay babalik bilang Panginoon at tagapagligtas. Bilang hari ng mga hari. Kaya sa umagang ito, sinusuko ko po ang aking buhay sa iyo at ako'y susunod hanggang sa iyong pagbabalik. Ito po yung aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po, Jesus is risen. His death, burial, and resurrection paid our sins and give us all who believe in Him eternal life. Kaya sa atin nanalangin ito, sumampalatay sa Panginoon, ang pangako po ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Meron pong impact ang resurrection sa bawat tao sa mundong ito. At ito pong resurrection ng Panginoon ay nagbibigay ng meaning, purpose, and transformation sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, naway bigyan natin ng personal significance ang resurrection sa ating po mga buhay. Huwag lang nating ipahayag sa labi ang ating paniniwala sa resurrection, kundi sa pamuhay po natin. Ito po ay sa pamagitan ng pagsunod sa Panginoong Jesus, sa Kanyang salita, at paglilingkod sa Kanya habang tayo nabubuhay. Tayo po lahat ay tumayo sa oras na ito. Atin siya patuloy na sambahin sa ating mga puso. Awitin natin ang Panginoon ang pagsamba, ng papuri, luwalhati. Dahil siya'y nabuhay at tayong lahat ay niligtas sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken.
risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. Lord Jesus. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. We worship you, O God. We worship the risen King. Hallelujah. Jesus is alive. Jesus is alive forevermore. Oh, la la handaraya bashandarara kande. Oh, la la bahandaraya shakararahaya. Oh, glory, glory. Glory to the living God. Hallelujah. You are awesome, O Lord. You are the risen King. You are, O God, the King of kings and the Lord of lords. Hallelujah. We lift you up high in this place, Lord. We worship you just like the early disciples have worshiped you. Just like the women worship you, Lord. We worship you today. And we declare you are the risen King. We put our faith in you. We put our trust in you, Lord. Hold our lives. Lead our lives, O God. Guide our lives, O Lord, as we follow you. Let the resurrection power of Jesus Christ fill us up today and forevermore. May the power of the Holy Spirit, who resurrected Jesus Christ, be upon us all today. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory.